sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Ang pangangailangang sexual ay kasama na sa buhay ng isang tao kung ikaw ay nasa tamang edad na. Sensitibo pa rin ang ganitong paksa sa ating bansa lalo na at nahati ang opinyon ng mga tao. Ngunit paano kung hindi isang tao ang nagbibigay sa iyo ng ganitong uri ng pangangailangan? Paano kung isa pala itong nilalang na mula sa kadiliman? Hahayaan mo lang ba siya dahil sa ligaya na dulot niya kahit alam mo na sa huli maaari kang mapahamak? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Hope. Sa ngayon ay 30 years old na ako at nagtatrabaho sa ibang bansa. Pero itong kwentong isishare ko ay nangyari at nagsimula ilang taon na ang nakakaraan. Until now ay hindi pa rin ako makapaniwala na nangyari yon sa akin. Actually hanggang ngayon ay nangyayari pa rin sa akin yon, Papa Dudut. Kaya hindi pa rin nawawala ang takot ko na baka isang araw ay kung ano na ang mangyari sa akin. Naisipan ko na lamang na ibahagi ang aking kwento para kahit papaano ay gumaan ang aking dinadala. Tatlo kaming magkakapatid at puro kami mga babae. Pangalawa ako. Pinalaki kami ng mga magulang namin na makadiyos at palagi nilang pinapaalala na huwag naming ibibigay ang aming virginity sa isang lalaki kung hindi pa namin ito asawa. Sagrado daw ang katawan ng tao. Dapat daw ay malinis kami kapag humarap kami sa simbahan sa araw ng aming kasal. Kapag nasa bahay ay mahinhin ako. Ipinapakita ko sa mama at papa ko ang version ko na gusto nilang makita. Hindi ako makabasag ng pinggan. Pero kapag wala ako sa bahay ay nasa school ako ay doon ko inilalabas ang totoong ako. Maingay ako at may mga kaibigan na mga lalaki. High school pa lamang ako noon pero meron na akong boyfriend na hindi alam ng pamilya ko. Kapag nalaman kasi nila ay magagalit ang mama at ang papa ko sa akin. Feeling ko kasi dati ay nasasakal ako sa mga rules sa bahay namin. Kaya kapag wala ako roon ay talagang kumakawala ako. Ginagawa ko ang mga gusto ko na hindi ko nagagawa kapag nakatingin sina mama at papa. Kung minsan pa nga ay nagiinom kami ng mga kaibigan ko nang hindi alam ng parents ko. College ako nang mas lalong naghigpit ang mga magulang ko sa akin. Nagkaroon na ako ng curfew, dapat ay palaging nakashare sa kanila ang location ko. Kinikilala rin nila ang mga nakakasama at mga friends ko. Pero hindi pa rin ako tumigil sa lihim na pagsuway sa kanila. Bawal pa rin ako magkaroon ng boyfriend ng time na yon. Pero nakikipag-boyfriend ako nang hindi nila alam. Mas ginalingan ko ang pagtatago. Disclaimer lang, Papa Dudut, hindi ako proud sa ginagawa ko dati. At hindi ko sinasabi na suwayin ng mga kabataan ng magulang nila. Ganun lang talaga ang ginagawa ko dati at gusto ko lang maging honest sa kwento ko. Sa edad na 18 ay naisuko ko na ang aking pagkababae sa boyfriend ko ng time na yon. Doon ako namulat sa makamundong bagay. Hinahanap na yon ng aking katawan. Hanggang sa nakatapos na ako ng college ay inakala pa rin ni na mama at papa na isa kong matinong babae kagaya ng dalawa ko pang kapatid. Ang hindi nila alam ay pakawala ako ng panahon na yon. Nag-iingat ako noon at sinisigurado ko na hindi ako mabubuntis kasi alam ko na kapag nangyari yon ay talagang mapapatay ako ng mga magulang ko. Ipinagmamalaki pa naman nila kaming magkakapatid sa ibang tao kung gaano kami kabuting anak. At hindi raw kami kagaya ng ibang anak na suwail at kung ano-ano ang ginagawa sa buhay. Pero kagaya nga ng sinasabi ng marami, walang sikreto ang hindi nabubunyag. Isang araw ay nalaman ng papa ko na meron akong boyfriend. Wala pa akong trabaho ng time na yon at naghahanap pa lamang ako.
Galit na galit sila sa akin lalo na nang malaman nila na nagpupunta ako sa apartment ng boyfriend ko. Nabuksan kasi ng tatay ko ang cellphone ko nang hindi ko alam at nakita niya ang chat namin ng boyfriend ko ng time na yon. Sa galit ni na mama at papa ay pinagbawalan nila akong lumabas ng bahay at gumamit ng cellphone. Nakakalabas naman ako ng bahay pero dapat ay kasama ko sila. Gusto kong maglayas noon pero wala naman akong mapupuntahan. Alam ko na wala sa mga kaibigan ko ang pwedeng kumugkob sa akin. Nagkaroon ako ng galit noon sa mga magulang ko. Masyado silang mahigpit sa akin at pakiramdam ko ay hinahadlangan nila na maging masaya ko at magawa ko ang gusto kong gawin sa buhay. Nasa tamang edad na naman ako pero kung ituring nila ako ay para lamang akong teenager na dapat ay sabihan sa mga dapat gawin. Feeling ko ng time na yon ay preso ako sa sarili naming bahay. Miss na miss ko na ang mga ginagawa ko dati bago ako mabuking na merong boyfriend. Ilang beses ko nang kinausap sina mama at papa na magbago na ako at hindi ko nagagawin ang mga ayaw nila pero ayaw nila akong paniwalaan. Talagang nasira ng tiwala nila sa akin, Papa Dudut. Parang lahat ng sinasabi ko ay kasinungalingan para sa kanila. Dumating na rin ako sa point na gusto ko nang tumakas at minsan lalo na sa gabi kapag alam kong tulog na ang lahat ng kasama ko sa bahay pero kapag naiisip ko na mahuhuli ako ay umaatras ako. Baka kasi mas lalo pa nila akong higpitan. Baka tuluyan na akong hindi makalabas ng bahay or worst ay ikulong nila ako sa kwarto ko. Aaminin ko na naggalit ako sa parents ko ng panahon na yon, Papa Dudut, dahil sa ginawa nila sa akin. Nawala na rin ako ng gana na gumising kasi alam ko na wala namang bago sa gagawin ko. Pagkagising ko ay kakain ako tapos ay babalik sa kwarto. Pupunta sa sala para manood ng TV at kakain kapag lunchtime na. Matutulog tapos ay dinner at tutulog na after. Paulit-ulit lang. Hindi ako sanay sa ganung buhay. Kahit ang aking sex life ay nawala na rin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako ganoon sa bahay kaya isang araw ay sinubukan ko ulit na kausapin si mama. Si mama ang pinili kong kausapin dahil babae siya. Baka mas maintindihan niya ako kumpara kay papa. Hindi ka pa pwedeng bumalik sa dati, Hope. Sinira mo ang tiwala namin ng papa mo, sabi ni mama. Promise ma, susundin ko na kayo. Sorry talaga, wika ko. Kami ang magdidesisyon kung kailan ka makakalabas ng bahay nang walang bantay. Giit pa ni mama. Hindi na po ako bata. Lagpas na ako sa 18. Yung mga kaedad ko nagagawa na nila mga gusto nila. Tapos kayo kung ituring nyo ko ay parang wala akong alam sa buhay. Naiinis kong sabi. Tinan mo yung mga pananalita mo sa akin. Talagang binigyan mo lalo kami ng dahilan para ikulong ka rito sa bahay. Sigaw ni mama sa akin. Tumakbo ako sa kwarto at doon ako umiyak. Mas lalong nadagdagan ang sama ng loob ko sa naging pag-uusap namin ni mama. Para bang wala na silang balak na ibalik ang normal kong buhay. Dahil sa labis na tampo ko sa aking mga magulang ay hindi ko namalayan na naging daan na yon upang maggalit ako sa kanila. Pakiramdam ko ay hindi ko na kontrol ang iniisip ko kasi kung ano-ano ang negatibong bagay na pumapasok doon at wala akong kamalay-malay na ang mga pangyayari na yon ang magiging daan para makilala ko ang isang nilalang na kahit sa panaginip ay never kong naisip na nag-i-exist. Nagsimula ang lahat ng napansin ko na palagi akong naalimpungatan ng gising tuwing 3:00 ng madaling araw. Hindi naman saktong 3:00 yon, basta palaging nasa pagitan ng 3 a.m. to 4 a.m. doon ako naalimpungatan. Hindi ko yon binigyan ng kakaibang kahulugan noong una, pero habang tumatagal ay nagkaroon na ako ng duda na baka may kung ano-anong meaning ang ganon. Isang araw wala si na mama at papa sa bahay Saturday noon, kaya walang pasok sa school ang bunso kong kapatid. Tumabi ako sa kanya sa sofa habang nanonood siya ng TV. Tinanong ko muna kung kumusta ang pag-aaral niya. Binola-bola ko muna siya ng kaunti at saka ko sinabi sa kanya ang pakay ko. Pahiram muna ako ng cellphone mo. Sandali lang, meron lang ako isa-search. Ang sabi ko sa kapatid ko sabay ngiti.
Hindi ba bawal kang mag-cellphone? Sabi ng kapatid kong bunso. Sandali lang naman eh, may isa-search lang ako. Huwag ka lang magsusumbong kina mama, okay? Turan ko. Ayoko ate, baka mapagalitan ako, tanggi ng kapatid ko. Dahil sa desperada na akong makagamit ng cellphone ay sinuhulang ko ng pera ang kapatid ko. Buti at pumayag siya sa halagang 20 pesos. Sabi niya bilisan ko lang. Binigyan niya ako ng 5 minutes para gamitin ang cellphone niya. Sinearch ko kung ano ang ibig sabihin kapag nagigising ang isang tao ng 3:00 ng madaling araw. Para kasing may narinig na akong kwento tungkol sa ganon pero nakalimutan ko lang. Binilisan ko ang pag-research at nalaman ko na ang 3 AM pa lang tinatawag na Devil's Hour. Sa oras daw na ito ay mas active at mas malakas ang mga masasamang elemento, witches at demonyo. Sa nabasa ko na yon sa isang website ay kinilabutan ako ng very light papadudot. May isang forum din akong binasa at ang sabi nila, kapag nagigising ka ng walang dahilan ng ganong oras ay malaking posibilidad na may kaluluwa na nakatingin sa iyo habang natutulog ka. Nararamdaman daw ng katawan mo ang kaluluwa kaya nagigising kang bigla. Simula nang malaman ko yon ay natakot na akong matulog sa gabi papadudot. Sanay na akong matulog ng maaga, 10:00 ang oras ng tulog ko. Pero pinilit ko nang matulog ng 1:00 dahil naisip ko na kung late akong matutulog ay hindi na ako magigising ng 3:00 ng madaling araw. Nung unang beses kong gawin yun ay naging effective naman. Halos 2:00 na ako natutulog. Ang ginawa ko ay nanood ako ng TV sa sala hanggang sa mag-sign out na ang channel na may magandang palabas. Nagkape ako at late na talaga akong nakatulog. 8:00 na ng umaga nang magising ako. Sa pangalawang gabi na late akong natulog ay ganun pa rin. Naging dire-diretso ang tulog ko. Talagang ibang epekto sa akin noong nabasa ko online. Tinakot talaga ako noon. Sa pang-third na gabi na ginawa ko yon ay naging diretso naman ang pagtulog ko. 8:00 na ng umaga ulit ako nagising pero may isang bagay akong pinagtataka. Nakababa na ang panty ko sa tuhod ko nang magising ako. Nakataas ang damit na pantulog ko. Manipis na oversized t-shirt ang sinusuot ko kapag natutulog ako kasi napipreskohan ako sa ganon. Nagtaka man ako ay inisip ko na baka malikot ako habang natutulog kaya hindi ko na malayan na naibaba ko na ang aking pangloob. May isa pang kakaiba sa pagising ko at medyo masakit ang katawan ko. Yung feeling na nabugbog ka sa isang mabigat na trabaho. Tapos pakiramdam ko ay magkakasakit ako. Sinabi ko sa nanay ko na para akong lalagnatin at binigyan niya kaagad ako ng gamot. Bandang hapon ay naging okay na ang pakiramdam ko. Nakalimutan ko na yung nangyari noong magising ako. Pinalipas ko ang maghapon na nasa loob lamang ako ng bahay. Nalulungkot na ako kasi mag-isang buwan na akong ganon. Naisip ko rin na kung hindi sana nalaman ng mga magulang ko, ang pagkakaroon ko ng boyfriend ay malamang ay nagagawa ko pa rin ang mga gusto ko. Nagkatrabaho na siguro ako at nagpupunta sa mga lugar na gusto kong puntahan. Hindi man lang ako nakapagpaalam sa boyfriend ko at alam ko na nagtataka siya kung bakit hindi ko na siya kinokontak. Inisip ko rin na baka nakahanap na siya ng iba kasi parang lumabas na iniwanan ko siya sa ere. Kahit ang totoo ay bigla na lamang akong inalisan ng mga magulang ko ng cellphone. Inabot na ng 2 buwan na wala akong cellphone. Nasanay na ako na matulog ng late para maging tuloy-tuloy ang aking tulog. At hindi na ako magigising ng 3:00 ng madaling araw. Hindi na rin naulit yung nagising ako na nakababa na ang aking panloob. Kaya hindi ko talaga yon binigyan ng kung anong kahulugan dati. Ang buong akala ko ay habang buhay ng ganon ang buhay ko. Akala ko ay forever na akong nakakulong sa bahay namin. Kaya naman sobrang saya ko ng isang umaga habang kumakain kami ng pamilya ko ay ibinalik na ni Papa ang aking cellphone. Bakit po ninyo binabalik ang cellphone ko? Ang nagtatakang tanong ko kay Papa. Ayaw mo ba? Pwede mo nang gamitin yan, tanong pa ni Papa. Hanggang kailan ko po pwedeng gamitin? Tanong ko. Sa'yo na ulit yan. Hindi ka na grounded. Pwede ka nang lumabas ulit sa bahay. Mag-apply ka ng trabaho kung gusto mo.
Pwede mo nang gawin ulit ang mga normal mong ginagawa pero alam mo na mga hindi mo dapat gawin, tugon pa ni Papa. Natawa rin ako nang sabihin ni Mama na na-realize nila na masyado silang naghihigpit sa aming magkakapatid. Pinayagan na rin nila akong magka-boyfriend pero dapat ay ipapakilala ko sa kanila at hindi yung sinesekreto ko. Gusto ko sanang sabihin na kaya hindi ko sinabi sa kanila na may jowa na ako ay dahil natatakot ako sa kanila. Pero hindi ko na yon sinabi at baka magalit sila sa akin at magbago pa ang isip nila. Nag-promise ako sa mga magulang ko na hindi ko na sila bibiguin. At sa pagkakataon na yon ay magiging open na ako sa kanila. Agad kong tinawagan ang boyfriend ko na si Jacob na 2 buwan ko ring hindi nakausap at nakita. Kaya lang ay hindi ko na makontak ang number niya. Hindi ko alam kung nagpalit ba siya ng number o baka naka-off ang phone niya. Ang ginawa ko ay chinek ko ang social media account niya at nadurog ang puso ko sa mga nakita ko. Nalaman ko na based sa mga post at profile picture ni Jacob na meron na siyang bagong girlfriend. Ang dami nilang pictures na magkasama sila. Aaminin ko na mas maganda rin yung babae kumpara sa akin. Umiyak ako kasi pinagpalit na pala ako ni Jacob. Ngunit hindi ko rin siya sinisi, Papa Dudut. 2 months akong walang paramdam sa kanya. Siguro ay inisip niya na ginost ko siya kaya naghanap na lamang siya ng iba. Hindi ko na chinat pa si Jacob at tinanong kung bakit siya naghanap ng iba. Umiwas na ako sa drama kahit sobra akong nasaktan ng panahon na yon. Hinayaan ko na lamang si Jacob na maging masaya sa bago niyang girlfriend, Papa Dudut. Sobra akong naapektuhan kaya kahit pwede na akong lumabas ng bahay ay nawala na ako ng gana na gawin yon. Ang nangyari tuloy ay palagi akong nakakulong sa aking kwarto. Doon ako umiiyak kasi ayokong ipakita sa pamilya ko ang pinagdaraanan ko. Nagtataka nga sina Mama at Papa kung bakit hindi ako lumalabas ng bahay. Gayong pinayagan na nila ko. Ang sinabi ko ay mas nagustuhan ko na ang nasa bahay lamang ako. Sinabi ko rin na saka na ako mag-a-apply ng trabaho pero nagkunwari ako na sa online ako nag-apply para hindi nila isipin na wala akong ginagawa. Bali ng time na yon ay late pa rin akong natutulog. Sinisigurado ko na bago mag-2:00 ng madaling araw ay tulog na ako. Isang madaling araw ay nalimpungatan ako dahil may nararamdaman akong kamay na humahaplos sa legs ko. Mainit yung palad kaya akala ko ay may nakapasok na ibang tao sa aking kwarto. Nagmamadali kong tumayo upang buksan ang ilaw. Wala akong nakitang ibang tao, Papa Dudut, pero pansin ko na sobrang lamig ng aking kwarto. Kakaibang lamig na parang tumatagos hanggang sa buto. Nagtaasan ang balahibo ko at nang napatingin ako sa digital clock ay eksakto 3:00 ng madaling araw ang oras. Mas lalo tuloy ako natakot dahil naalala ko yung nabasa ko noong nag-research ako tungkol sa oras na yon. Pinatay ko na ulit ang ilaw bago ako bumalik sa pagkakahiga. Nakatulog naman kaagad ako dahil sa inaantok pa talaga ako. Wala pang 2 oras simula nang nakatulog ako. Nang mag-uumaga na ay lumabas ako ng kwarto at sumabay na ako ng almusal sa pamilya ko. Nang tumayo ako para kumuha ng tubig sa ref ay napatingin si Mama sa akin. Napansin ko na parang hindi maipinta ang mukha niya kaya tinanong ko siya kung meron bang problema. Na paano yung pasa mo sa hita? Tanong ni Mama. Hindi agad ako nakasagot. Tiningnan ko ang hita ko at may nakita akong malaking pasa roon. Sa may kaliwang binti ko, Papa Dudut. Naalala ko na nagising ako ng madaling araw dahil may naramdaman akong humawak sa legs ko. Hindi ko po alam. Siguro'y tumama sa kung saan. Hindi ko na po maalala pag sisinungaling ko. Sa susunod ay mag-iingat ka. Grabe ang pasa mo ha. Ang laki. Bulalas pa ni Mama. Mas pinili kong huwag nang sabihin ang nangyari noong madaling araw kasi hindi ako sure kung maniniwala ba sila sa akin o hindi. Baka nga isipin pa nila na nagdodroga ako, Papa Dudut. Hindi naman masakit yung pasa. Ang nakapagtataka lang ay kung paano ako nagkaroon ng ganun. Sure ako na hindi tumama ang hita ko sa kung saan para magkaroon ako ng malaking pasa. Hindi ko rin maisip na dahil yon sa may humawak sa akin noong madaling araw. Ang hinala ko kasi panaginip lang yon at hindi totoo. Wala kasing ibang tao sa kwarto ko nang mangyari yon, Papa Dudut.
Simula noon ay nagkaroon na ako ng kakaibang pakiramdam sa kwarto ko. Feeling ko ay palagi akong may kasama roon at may mga mata na pinagmamasdan ako. May ilang beses pang nangyari yung nagigising ako bigla kasi may nararamdaman akong humahawak at humahaplos sa iba't ibang parte ng katawan ko. Madalas ay sa hita, sa dibdib at sa muka. Isang umaga talagang natakot ako nang pagkagising ko ay may mga kalmot ako sa aking katawan. Meron sa liig, dibdib at maging sa aking mukha. Medyo mahapdi ang ilang kalmot at hindi ako mahilig na magpahaba ng kuko kaya imposible na ginawa ko yon sa sarili ko nang hindi ko namamalayan habang natutulog ako. Hindi muna ako lumabas ng kwarto kasi hindi ko alam kung paano ako magpapaliwanag sa mga magulang ko sa mga kalmot kapag nakita nila yon. Natakot ako na baka kung ano ang isipin nila, Papa Dudut. Baka isipin nila na may ginagawa na naman ako na hindi nila alam. Pero kahit nga ako ay hindi rin alam ang nangyayari sa akin at kung ano-ano mga lumalabas sa katawan ko. Nung una ay pasa tapos mga kalmot naman ang sumunod. Wala akong choice kundi ang lumabas ng kwarto kasi kinakatok na ako ni Mama kasi kakain na kami ng breakfast. Pagpunta ko sa kusina ay napansin kaagad ni Mama ang kalmot sa aking liig at muka. Ang sabi ko ay hindi ko rin alam kung paano ako nagkaroon ng ganon, Papa Dudut. Nagtaka na sina Mama kasi naalala nila na nagkapasa ako sa hita at hindi ko rin alam kung paano ako nagkaroon ng ganon. Nagkatotoo ang naisip ko na pinagdudahan ako nila na may ginagawa na naman ako na hindi nila alam. Todo tanggi ako at sinabi ko na paano ko gagawin yon nang hindi nila gusto. Gayong halos hindi na ako lumalabas ng bahay. Medyo kinabahan ako nang maisip ko na baka may sakit ako na hindi ko matukoy. Kung ano-ano ang mga nangyayari sa katawan ko. Naging paranoid naman ako bigla dahil doon, Papa Dudut. Isang gabi na naginip ako na meron daw isang malaking lalaki na pumasok sa kwarto ko habang nakahiga ako sa kama. Hindi ko nakikita ang mukha niya kasi parang may itim na usok na nakatakip doon. Matangkad siya at magandang katawan. Umatong ang lalaki sa akin at hindi ko man lang daw ginawang pumalag na parang gusto ko pa ang gagawin ng lalaking yun sa akin. Kahit na hindi ko naman siya kilala. Sinimulan daw akong halikan ng lalaki at habang hinahalikan niya ako ay dumako ang isa niyang kamay sa leeg ko. Nung una ay nakahawak lamang siya sa leeg ko. Pero maya-maya ay humigpit na ang pagkakahawak niya sa leeg ko hanggang sa hindi na ako makahinga. Sa awa ng Diyos ay nagising ako nang maramdaman ko na hindi ako makahinga, Papa Dudut. Gising na ako pero ramdam ko pa rin na parang may nakasakal sa leeg ko. Bukod pa roon ay pinagpawisan ako ng malamig. Lumabas ako ng kwarto ko at uminom ng tubig. Madaling araw pa lamang yon. May takot akong naramdaman dahil pakiramdam ko ay hindi na normal yung mga kakaibang nangyayari sa akin tuwing natutulog ako. Para bang may kung anong nilalang ang dumadalaw sa akin kapag tulog ako, Papa Dudut. Ilang linggo akong nanahimik sa mga nangyari sa akin at hindi ko yon sinabi sa kahit na sino, lalo na sa pamilya ko dahil hindi ako sigurado kung maniniwala sila sa akin at kung ano ang magiging reaksyon nila. Ang ginawa ko ay nagpaka-busy ako. Kahit na wala pa akong gana na magtrabaho ay pinilit ko ang sarili ko na mag-apply. Lumabas ako kasama ng mga kaibigan ko pero palagi akong nagpapaalam sa mga magulang ko para makuha ko ulit ang buo nilang tiwala sa akin. Isang araw ay nagpaalam ako sa mga magulang ko na magpupunta ako sa bahay ng isa kong kaibigan dahil birthday niya. Sinabi ko na merong inuman. Pinayagan nila ako pero huwag daw kong masyadong mag-inom. Binigyan din nila ako ng curfew at dapat ay 10 PM ay nasa bahay na ako. Pero dahil sa matagal kong hindi nakasama ang mga kaibigan ko ay hindi ko na malaya ng oras. Nang malaman ko na malapit na mag 10 PM ay sinabi ko na kailangan ko nang umuwi. Medyo lasing na ako at pinigilan ako ng mga kaibigan ko. Noon na nga lang nila ako nakasama tapos ay uuwi agad ako. Pumayag ako magstay ng 1 hour pa. Nag-text na rin ako kay Mama para ipaalam sa kanila na 11 PM na ako aalis sa bahay ng kaibigan ko. Pagsabit ng 11 PM ay umalis na ako at lasing na lasing ako pero kaya ko pa namang bumiyahe. Gusto pa sana akong ihatid ng isa kong friend pero sabi ko ay huwag na kasi kaya ko naman. Isang jeep ang sinakyan ko. Pagkababa ko ay naglakad ako ng kaunti at nakauwi na ako sa amin. Naabutan ko si Mama sa sala habang nanonood ng TV.
Kita ko sa mukha niya na inis siya sa akin pero dahil siguro sa alam niyang nakainom ako ay sinabi niya na matulog na ako at magpahinga. Pagkahiga ko sa kama ay pumikit na ako dahil sa sobrang antok. Ibang antok ko ng gabing yon dahil sa lasing ako. Hindi na ako nagpalit ng damit dahil ang tanging gusto kong gawin ay ang matulog na. Hindi kasi ako sanay na mag-inom kaya hindi ako gaanong katagal nag-inom ay tinamaan ako ng espiritu ng alak. Habang natutulog ako ay naalimpungatan ako. Sandali lang akong nagmulat ng mata pero pumikit din kaagad ako. Medyo nakatulog na ako nang may naramdaman akong mainit na hininga sa aking mukha. Para bang may isang tao na sobrang lapit na mukha niya sa mukha ko tapos ay humihinga siya ng malakas. Medyo mainit yung hangin na dumadampi sa mukha ko. Pero dahil sa kalasingan ko ay tinamad na akong tingnan kung ano at sino yon. Ang nasa utak ko kasi ay guni-guni ko lamang yon. Imposible naman kasi na may ibang tao sa kwarto ko dahil sigurado ako na nilako ang pinto ng kwarto ko bago ako humiga. Makalipas ang ilang minuto ay nakatulog na ako. Ang buong akala ko ay okay na ang lahat pero hindi pa pala. Dahil sa gabing yon ay naranasan ko ang isang karanasan na talagang hindi ko makakalimutan sa panghabang buhay. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal na nakabalik sa pagkakatulog pero bigla akong may naramdaman na humahaplo sa aking mukha. Buwaba ang haplo sa aking dibdib at sa aking binti. Naramdaman ko na may mainit na kamay na pumasok sa loob ng dress ko at hinawakan ang aking kasilanan, Papa Dudut. Alam ko sa sarili ko na gising na ako ng oras na yon. Pero ang ipinagtataka ko ay hindi ko kayang igalaw ang aking katawan. Pinilit kong ibukas ang mata ko pero hindi ko magawa. Kahit ang magsalita o sumigaw ay wala rin akong kakayahan. Pinilit kong gisingin ang sarili ko pero hindi ko alam kung paano yon gagawin. Late ko nang nalaman na sleep paralysis pala ang nangyari na yon sa akin. Kinakabahan at natataranta na ako. Ang nasa utak ko ng sandaling yon ay hindi ako magigising at yun ang aking katapusan. At mas lalong nagbigay ng takot sa akin ay ang naramdaman kong humahawak sa aking katawan na obvious na pinagsasamantalahan ako. Hindi ko alam kung paano pero bigla kong naigalaw ang kaliwang paa ko at kasunod noon ay tuluyan na akong nagising. Grabe ang lakas ng kabog ng dibdib ko nang magising ako, Papa Dudut. Nanginginig ang buong katawan ko at nalaman ko na 3:00 pa lamang noon ng madaling araw. Lumabas ako ng kwarto sa sobrang takot ko at pakiramdam ko talaga ay meron akong kasama roon na hindi ko nakikita. Napakabigat ng pakiramdam ko at nararamdaman ko pa rin ang mga haplo sa buong katawan ko. Nagpunta ako sa banyo at naligo ako para mawala ang pakiramdam na yon. Pagkatapos kong maligo ay hindi na ako bumalik pa sa kwarto ko at doon ako nagstay sa may sala. Sa sofa ako humiga. Naiiyak ako pero pinigilan ko ang sarili kong umiyak. Hindi ko na namalaya na nagawa ko ng nakatulog sa sofa, Papa Dudut. Sa sobrang antok ko siguro kaya yon nangyari. Nagising na lamang ako nang gisingan ako ng nanay ko. Hope, bakit diyan ka natutulog? Hindi ba pumasok ka na sa kwarto kagabi? Ang nagtatakang tanong pa ni Mama sa akin. Ang init po kasi sa kwarto ko, Ma, kaya hindi na po ako natulog. Pagsisinungaling ko. May aircon naman sa kwarto mo. Hindi mo binuksan? Tanong pa ni Mama. Sayang po sa kuryente, saka okay naman po ako rito. Nakatulog naman ako ng maayos. Ang sabi ko at pilit akong ngumiti para hindi magduda si Mama na nagsisinungaling ako. Para hindi na ako tanungin pa ni Mama ng kung ano-ano ay sinabi ko na kulang pa ako sa tulog. Lumipat na ako sa kwarto ko para ituloy ang aking pagtulog, Papa Dudut. Tiwala na ako na wala nang mangyayaring kababalaghan kasi umaga na. Pero kahit inaantok pa ako ay hindi na ako nakatulog. Mas nanaig ang pag-iisip ko tungkol sa nangyari sa akin na hindi ko alam kung ano ang dahilan at kung totoo ba yon o gawa lamang ng aking imagination. Pakiramdam ko nga rin ay nasisiraan na ako ng ulo, Papa Dudut. Aminado ako na hindi ako open na sabihin sa mga magulang ko ang nangyayari sa akin na mahirap ipaliwanag, Papa Dudut. Alam ko na merong nag-hold back sa akin para humingi ng tulong sa kanila. Hindi kasi ako ganun ka-close sa kanila dahil lumaki ako ng sobrang strict nila sa aming magkakapatid. Ang pakiramdam ko tuloy ng panahon na yon ay mag-isa ako. Sobrang hopeless ako, Papa Dudut.
Parang kailangan kong i-resolve ang problemang yon nang ako lamang at hindi humihingi ng tulong sa iba. Mas lalo tuloy nadagdagan ang problema ko dahil ng time na yon ay hindi pa rin ako nakaka-move on sa ex ko. Nasasaktan pa rin ako na ipinagpalit niya ako sa ibang babae kasi matagal akong hindi nagparamdam sa kanya. Habang pinagdadaanan ko ang lahat ng yon ay nagkaroon ako ng trabaho. Natanggap ako sa isang pinag-applyan ko. Inisip ko na magandang magkaroon na ako ng trabaho para naman meron na akong pinagkakaabalahan. Kapag kasi nasa bahay lamang ako ay hindi naaalis sa isipan ko ang nangyayari sa akin tuwing gabi at madaling araw na para bang merong nilalang na dumadalaw sa akin para pagsamantalahan ako habang ako ay natutulog, Papa Dudut. Nagkaroon din ako ng bagong kaibigan sa trabaho ko na itatago ko siya sa pangalang si Camille. Nagustuhan ko ang ugali ni Camille dahil masayahin siya. Kapag siya ang kausap at kasama ko ay nakakalimutan ko ang pinagdadaanan ko dahil tawa lang ako ng tawa sa kanya, Papa Dudut. Yun nga lang, kapag umuwi ako sa bahay namin ay bumabalik na naman sa kamalayan ko ang problema ko. Natatakot pa rin akong matulog kasi may pangamba ako na may mangyayari na naman. Mangyayari na naman yung mga may dumadalaw sa akin habang tulog ako, Papa Dudut. At ng time na yun ay patuloy pa rin ang mga nakakakilabot na pangyayari sa buhay ko habang natutulog ako. Nakakalungkot lang na alam naman nating lahat na ang pagtulog ay ang escape natin sa reality. Dito tayo nakakapagpahinga upang makapag-ipon ng lakas para sa pagharap ng hamon sa buhay. Pero ibang nangyari sa akin at hindi ako nakaka-feel ng kapayapaan kundi ay takot pa ang naramdaman ko sa tuwing matutulog ako sa gabi. Isang desisyon ang naisip ko na maaring solusyon sa aking pinagdadaanan, Papa Dudut. At yun ay ang umalis sa bahay namin. Ang hinala ko ay sa kwarto ko lang may something at kapag hindi na ako roon, natulog ay magiging safe na ako. Doon ako nag-decide na bumukod sa pamilya ko. Hindi naging madali na makumbinse ko sina mama at papa na maging independent ako. Pero nangako ako sa kanila na magpapakabait ako kahit wala ako sa bahay. Sinabi ko kay Camille ang plano ko at ang sabi niya ay gusto rin niya na umalis sa bahay nila para maging independent. Nagkasundo kaming dalawa na kami ay magkasama sa apartment. Magandang bagay din yon kasi ayoko naman talaga na totally ay mag-isa sa titirhan ko, Papa Dudut. Malaki ang pag-asa ko na sa ginawa kong pag-alis sa bahay namin ay magtatapos na ang problema ko. Gusto ko kasi talaga na magkaroon na ng tahimik na buhay at yung wala akong takot na nararamdaman. Lalo na at nagtatrabaho na ako. Gusto ko rin naman na makapagpahinga ng maayos kapag nasa bahay ako. Iisa lamang ang kwarto sa apartment na nakuha namin ni Camille, Papa Dudut. Walang problema yon sa aming dalawa dahil okay lang na magkasama kami sa isang kwarto. Bumili kami ng kama na pangdalawa para kasya kami. Ang first week namin sa apartment na yon ay okay ang lahat. Napansin ko na hindi ako nagigising ng alas 3 ng madaling araw. Nawala din yung pakiramdam ko na meron akong kasama sa kwarto kapag mag-isa ako. Ang akala ko ay yun na talaga ang solusyon para hindi na ako magambala noong dumadalaw sa akin kapag natutulog ako. Pero nagkamali ako na magiging okay na ang lahat dahil mas lalo pa palang lalala ang sitwasyon, Papa Dudut. Isang araw parehas kaming walang pasok ni Camille, kumakain kami ng almusal. Nang may sabihin siya sa akin, "Nagsasalita ka pala kapag natutulog ka, no?" Turon pa ni Camille. "Talaga? Hindi ko alam eh. Sa bagay, paano ko malalaman, tulog nga pala ako?" Natatawa kong sabi. "Saka umuungol ka pa. Gusto nga sana kitang gisingin kaya lang ayokong putulin ang tulog mo eh." Wika pa ni Camille. "Kailan pala yun? Kagabi lang?" Tanong ko. "Kagabi, saka simula nung lumipat tayo dito. Pero okay lang naman, kaya kong matulog kahit maingay ang paligid ko." Ang sabi ni Camille sabay ngiti sa akin. Kung kay Camille ay okay lang yon ay hindi sa akin, Papa Dudut. Sa nalaman kong yon ay parang bumalik ang takot ko sa nilalang na dumadalaw sa akin tuwing tulog ako. Naisip ko na baka hindi pa rin siya tumitigil pero hindi lang ako aware. Kaya inakala ko na okay na ang lahat. At doon na nga nagsimula ulit ang mga kababalaghan na nangyayari sa akin sa tuwing ako ay natutulog. Umalis noon si Camille dahil uuwi siya sa bahay nila.
2 araw kasi kaming walang pasok. Ako naman ay nag-decide na sa apartment na lamang ilalaan ang pagpapahinga at mahabang araw na wala akong trabaho. Nagpuyat ako at nakatulog na ako ng 2:00 ng madaling araw. Hindi pa siguro ako nakakatagal sa pagkakatulog nang may maramdaman akong humahawak sa aking pagkababae. Parang may kamay na nagpupumilit na ipasok yon sa loob ng aking panloob. Papadudot na ulit na naman yung alam kong gising na ako pero hindi ko magawang imulat ang mga mata ko. Medyo nahirapan akong makahinga dahil may mabigat na nakadagan sa ibabaw ko. Alam ko na isa yung tao. Maya-maya ay nagawa ko ng ibukas ang mga mata ko at nang hilakbot ako nang may makita akong anino ng isang lalaki sa ibabaw ko. Meron siyang mapupulang mga mata at na-realize ko na hindi siya tao dahil merong malaking sungay ang anino na yon, Papadudot. Naramdaman ko ang mga luhang pumapatak mula sa luha ko. Hindi pa rin ako makagalaw. Ipinikit ko ang aking mga mata at paulit-ulit kong dinasal sa utak ko ang Our Father hanggang sa nawala na yung nilalang na nasa ibabaw ko. Nang makagalaw na ako ay iyak ako ng iyak. Sa buong buhay ko ay noon lamang ako nakaramdam ng ganong katinding takot, Papadudot. Ang ginawa ko ay tinawagan ko ang nanay ko at sinabi ko na doon muna ako sa amin. Sinundo ako ni Papa sa apartment kahit madaling araw. Sa kwarto nila ni Mama ako natulog. Nang magumaga na ay saka ko ikinuwento sa kanila ang mga nangyayari sa akin. Ipinaalam ko na merong dumadalaw sa akin na nilalang kapag natutulog ako. Hindi ko naramdaman na hindi sila naniwala sa akin. Ang sabi ni Mama ay magpunta kami sa araw na yon sa isang simbahan na madalas nilang puntahan ni Papa. Sa simbahan na yon ay sinamahan ako ni na Mama at Papa na magdasal. Pinag-pray over din ako ng pare na naroon, Papadudot. Kinausap ko si Camille at sinabi ko na babalik na ako sa amin. Para maintindihan niya ako kung bakit kailangan kong gawin yon, ay pinaalam ko sa kanya ang totoong nangyayari sa akin at naiintindihan naman niya ako, Papadudot. Hindi na rin nagtagal si Camille sa apartment namin at tinapos lamang niya ang 1 buwan. Nang bumalik ako sa bahay namin ay sinamahan na ako ni Mama sa kwarto ko na matulog. Nung una ay natigil na yung nilalang na dumadalaw sa akin kapag tulog ako, Papadudot. Bago ako matulog ay nagdarasal muna ako. Tumagal na mahigit 1 taon na naging okay ang lahat kaya sinabi ko sa nanay ko na kaya ko nang matulog nang wala akong katabi o kasama. Kaya lang nang tumagal ay napapanaginipan ko ang nilalang na yon. Hindi ko na siya nararamdaman na may ginagawa siya kapag tulog ako pero palagi siyang nagpapakita sa panaginip ko. Kahit paano ay nasanay na ako sa ginagawa ng nilalang na yon ngayon. Nalaman ko rin na meron pala talagang entity o demonyo na may kakayahan na gumawa ng kahalayan sa mga tao habang natutulog ito. Until now, paminsan-minsan ay nararanasan ko pa rin yon, Papadudot. Pero naniniwala ako na malakas pa rin ang kapangyarihan ng pagdarasal at pananampalataya sa Poong May Kapal. Isa pa ay malaking bagay din na naging open ako sa mga magulang ko dahil kapag meron akong problema o bagay na kinakabahala ko ay sa kanila ko sinasabi at hindi ko na kailangang lumapit sa ibang tao. Papadudot, gusto ko lang sabihin na nakasubscribe na rin po ako sa Kaistorya YouTube channel, lalong-lalo na sa Papadudot Family Vlogs. Nakakatuwa pong mapanood kayo at ang inyong twins at ang inyong buong pamilya. Sincerely yours, Hope. Mahirap para sa isang anak ang pakiramdam na sobrang mahigpit ang mga magulang niya sa kanya. Mahalaga na maunawaan ng mga magulang kung bakit nararamdaman ito ng kanilang anak. Makakatulong kung magiging open kayo sa isa't isa at ipapaalam ninyo ang inyong nararamdaman, ngunit dapat itong gawin sa paraan na merong pagrespeto. Mahalaga rin na maunawaan ng isang anak na ang pagiging mahigpit ng mga magulang ay maaaring bunga lamang ng kanilang pangamba para sa iyo at sa kanilang paraan ng pagpapakita ng pagmamalasakit. Subalit may mga oras na kailangan mo ring ipahayag ang iyong sariling pangangailangan at opinyon. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papadudot. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat.
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.